Hello po sa inyong lahat. Welcome sa aking channel, lalong-lalo na sa mga bago. Hello po. Sa video ko ngayon guys, ay i-share ko sa inyo kung paano mag-deposit ng pera sa BDO. So itong i-share ko sa inyo guys ay based lamang on my experience. Kasi yung pag-deposit ng pera guys sa BDO ay hindi pa parehas kasi yung iba na nagde-deposit, meron pa silang ibang transactions na ginagawa, meron silang mga concerns at kung ano-ano pa. So itong sa akin talaga guys is sadyang magde-deposit lang tayo ng pera sa BDO. Ito yung share ko sa inyo ngayon. So sa trabaho ko, minsan ako yung inuutusan na mag-deposit ng pera. So yung pera na yan, ayan yung sales namin or yung benta namin sa araw na yan. Then yung benta namin sa araw na yan, pagkabukas namin siya, idinideposit. So ganyan po siya. So, first, of course, pumunta kayo sa BDO or sa BDO na malapit sa inyong lugar or saang BDO kayo nagde-deposit. And then, minsan, kapag mahaba yung pila, marami pang tao sa loob, hindi mo na pinapapasok yung iba sa loob kasi nga marami, walang upuan para hindi crowded. Yung iba, nagpipila muna sa labas and then sasabihin sa inyo ng guard, tatanungin kayo ng guard kung ano yung gagawin yung transactions, sabihin nyo, magdi-deposit kayo. And then bibigyan kayo ng deposit slip. Ito yung sample ng deposit slip. Bali, mahaba yan siya guys. Tinupi ko lang into 2. Finold ko lang siya into 2. Bali, ano siya, mahaba yan siya. Yan yung deposit slip. Bali, dalawang paper yan. Itong una, yung original. Then, yung pangalawa, yung duplicate niya. Yan. Then, ang isusulat nyo dyan, yung deposits, ito yung deposit, i-check nyo, lagyan nyo ng check yung deposits. And then, sa account name naman, ilagay nyo dyan yung account, yung pangalan ng account ng pagdidepositan nyo. Halimbawa lang, Barbie Company, lagay nyo dyan. O kaya, Barbie Corporation. Yan yung ilagay nyo sa account name. At dyan naman sa account number, ilagay nyo yung kanilang account number kung saan i-deposit or ilalagay yung pera. For example, yung ating mga ATM card, diba meron yung mga account number? So, for example lang, yun yung ilalagay natin dito. Para yung pera ay doon malagay. Doon mapunta yung pera na i-deposit. So, ayan lang yung ilalagay dito sa right side ng cash transaction slip. Ito yung, sa left side to. Then yung sa right side, ito na. So, nakikita nyo sa taas, cash transaction slip. Ito yung sa right side. Then, sa right side naman, since andito tayo sa Pilipinas, so i-check natin yung peso. Then, ilagay natin yung date kung kailan tayo nag-deposit. Ito guys, wag tayong magkakamali dito para hindi tayo magkaroon ng problema or hindi tayo malito. Yung date na ilalagay natin dyan ay yung date kung kailan tayo nag-deposit. And then, dito naman guys sa taas, yung denomination, yan yung pera. For example, yung 1,000 pesos. Ilang 1,000 pesos yung ibibigay mo sa kanila. For example, 21. Yan, to 21 pieces. And then, ita-times mo yan. 1,000 times 21 equals, yung amount niya, 21,000. Then, same lang din sa sunod niya. So, bali, yung paglagay ng denomination guys, from biggest amount to lowest amount. So, halimbawa, yung meron kayo dyan ay 1,500, tapos 50, at saka 20. Pag sunod-sunurin nyo lang yan, unahin nyo yung pinakamataas na pera, pababa. Then, same lang din yung gagawin nyo. Kung ilan yung 500, kung isa lang, ilagay nyo sa pieces 1. And then, i-times nyo lang yan. 500 times 1 equals 500. Then, dito naman sa total amount, kung magkano lang yung ide-deposit nyo. Kung magkano yung ide-deposit nyo. So, for example, exact amount naman yung pera nyo, yun din yung ilagay nyo dito. Pero kung hindi exact amount, tulad nito, hindi siya
Kung hindi siya exact amount, yun yung ilagay nyo dito kung magkano yung pera na ibibigay nyo sa kanila para malaman kung magkano yung isusukli sa inyo. So, di ko lang alam guys kung pwede yung blue, hindi ako nakapagtanong, pero ano kasi, black lang talaga yung sinusulat ko dito. Pwede naman kayong magtanong sa guard guys kung black or blue, pero meron kasi silang dun ballpen, which is color black. And then, ayan, ganyan lang siya guys. Ulitin ko dito sa left side, i-check nyo lang yung deposits, and then sa account name, yung pangalan ng pagdidepositan nyo, and then yung kanyang account number. Ayan. Then wala na kayong ibang ilalagay. Then dito naman sa right side, i-check natin yung peso, yung date kung kailan tayo nag-deposit. Then, sa denomination yung pera, sa pieces kung ilang piraso, and then i-times lang natin, yun yung ilalagay natin dito sa amount. Tapos yung total amount, dito sa total amount, ilagay natin kung magkano lang yung i-deposit natin para malaman nila kung magkano yung isusukli nila sa inyo kung sobra yung inyong pera. So, ganun lang naman guys yung ginagawa ko every time na nagde-deposit ako ng pera sa BDO. Pero may times guys, ito yung offline to. Kapag offline yung BDO, magmamanual kayo. Susulat kayo dito sa transaction slip. Pero kung online sila, malalaman nyo naman kapag online guys kasi dun sa monitor or sa TV sa taas may number. By number siya. So, pupunta kayo dun sa monitor na maliit doon. Pwede naman kayong magpaturo sa guard guys kung hindi nyo alam. Pero madali lang naman. Para kumuha kayong number. And then, tingnan nyo sa monitor kung number nyo na yung nandun sa monitor, punta na kaagad kayo sa counter. Halimbawa, sabi dun, may nakalagay dun sa monitor, counter 7, N36. O, N36 yung resibo nyo, punta kayo sa counter na yon kung saang counter. Kasi siya, online na siya. Pero kung offline, pila siya. Kung hindi kayo magpila sa taas, sa labas, doon naman kayo sa loob. Sa loob naman kasi may upuan, pero pila din doon, sunod-sunod. Yun kapag offline. Hindi na kasi ako nakapag-picture guys kasi hindi ko alam kung bawal. Nahiya din ako mag-picture sa loob Kaya, wala akong may pakita sa inyo. Pero, ganun lang naman guys. And then, pwede kayong kumuha ng ganito guys, ng transaction slip para sa next time na mag-deposit kayo, isulat nyo na kaagad doon sa inyong trabaho para pagpunta nyo sa BDO, hindi na kayo magsusulat. Submit na lang diretso, madali na lang kayo. Pwede kayong kumuha ng ganyan kahit mga ilang piraso kasi okay lang naman sa kanila. Yun yung ginagawa ko para pagpunta ko sa BDO, diretso ko ng hindi na ako magsusulat doon kasi nakasulat na ako doon sa trabaho ko. So, ayun lang naman guys. I-share ko lang sa inyo yung experience ko kung paano ako mag-deposit ng pera sa BDO. Ganyan lang yung aking ginagawa. So, yung sa account name naman guys at sa account number, siguraduhin nyo guys na tama talaga. Before nyo i-send sa kanila, i-review nyo ng maraming beses guys kasi mahirap magkamali. Especially yung account number. Isang number lang yung mali, sa ibang account na yan mapupunta yung pera. Kaya i-double check nyo ng mabuti. Yan. Lalo na kung malaking halaga. Dapat paulit-ulit nyo yung i-double check. Ayan. And then, ang sabi pala sa akin, yung pera din guys, magkakasama. For example, yung 1,000 pesos, 5. So, dapat yung 5 na 1,000 pesos na yun, magkakasama sila. Hindi sila hiwa-hiwalay. And then, yung coins pala guys, ito, di ko alam kung sa lahat ng video ganito. Pero yung sa akin kasi, may time nun na nag-deposit ako maraming coins. Ang pinagawa sa akin, pina-scotch tape sa akin yung coins by 10. By 10 siya guys. So, kahit anong coins, piso, 5, 10, centavos, basta by 10 siya. I-scotch tape nyo siya guys ng by 10 or 10 piraso. Then, sila na bahalang magkakwenta nun. Ganun siya guys. So, ayun lamang guys, yung aking video sa ngayon. Sana, after nyo ito mapanood, ay nagkaroon kayo ng idea tungkol sa pag-deposit ng pera sa
video. Tulad nga ng sabi ko, hindi lahat ng pagdideposit ng pera ay ganito yung proseso kasi iba-iba yan. May iba-ibang mga transactions na ginagawa sa pagdideposit ng pera. Yung iba may mga kasamang concerns at kung ano-ano pa. At kung meron kayong mga katanungan guys, at kung alam ko yan, ay replyan ko kayo kaagad. Comment nyo na lang sa baba. At pa-favor na lang po ako guys na sana po ay huwag niyong kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aking YouTube channel, at pakiclick niyo na lang din po yung bell sa gilid para kapag meron akong bagong upload na mga informative videos ay ma-update at ma-notify kayo. And always remember guys, when it is not in God's time, you can't force it. But when it is in God's time, you cannot stop it. So, ang sabi daw dito, kapag hindi pa daw kagustuhan ni Lord, hindi mo ito mapipilit. Pero, kung ito ay kagustuhan ni Lord, ay oras na ni Lord. Kumbaga, kagustuhan ni Lord or will ni Lord, hindi mo rin ito mapipigilan guys. Hindi mo rin ito mapapahinto. Talagang matutuloy at matutuloy. So, yun yung ibig sabihin ng sayings or quotes na ito. Ayun lamang po yung aking video sa ngayon. Maraming salamat sa panonood. God bless!